Hello brothers! Welcome back sa Pinoy Enduro MTB channel. This your Enduro bro Kuya Bogs, ready na ulit magbalita. Bilang isang mountain biker, when you hear the place Patiis, ang maiisip mo agad ay Rockies, steep, jackhammer feels sa highway at pulbos na lupa lalo kung summertime. Isa sa pinaka-famous na spot sa Philippines, well at least sa Luzon. Perfect location for riders coming from both south and north, salamat sa expressways. Patiis is located in San Mateo, just a little outside of Metro Manila, kaya malapit lang. Actually, one of Patiis' highlights nga ay ang Metro Manila view. This may not like other trails na super close sa nature, but still, you will have a good time riding here. Hindi na rin mabilang na races ang nangyari dito. Super daming buto na rin ang naalay. Sangkatutak na rider na ang naglakad at nagsemplang sa highway line. Hindi lang basta famous na trail, masasabi rin na isa sa pinaka-challenging. Imagine racing this trail in a hot summer day, super nakakapagod, pair. Now imagine racing this trail when wet, mapapa, and my God ka naman sa chocolate. So this month of March nga sa pagtutulong-tulong muli ng Patiis Riders Group ay muling nagkaroon ng Patiis Enduro Challenge. This is not your ordinary Patiis Enduro race kasi this year 2025. It's a 2-day Enduro weekend consisting of 5 special stages. As if the 3 grueling special stages in Patiis were not enough to test your skills, stamina and grit. Kapoy man! Before we proceed on announcing our winners, let's give a huge shoutout to Raul Neri Tabil Jr. all the way from Cagayan de Oro, representing Bike Lab and Rally Racing Philippines. Siya lang naman ang fastest guy noong 2024. Sad lang na hindi siya nakasali this year to defend his title. All of the winners that we are going to announce are super final na talaga. Wala na akong nakitang changes for the past days. So let's start brothers. Again, for the Women Open category, the winner is no other than Nami Gardos. Nami finished with a total time of 18 minutes and 46 seconds, super close sa total time of other category winners. This just shows how good Nami is. I remember now when Nami joined 2 different categories last year and placed 4th versus the men on his age cat. Masyado ka nang malakas sa mundo ng mga tao idol. Big shoutout as well to Faye Nunag for showing up. You go girl! Where is Lee Belgira na ba kasi? We need you back in the women category idol. Hindi na kami galit, mag-race ka na po ulit para mas ganahan ng mga fans. Patiis plus hardtail bike, just can't imagine the arm pump. Pero baliwala yan kay Christian Tundag who won the hardtail category. Christian represented Pedal Power Bike Shop located in Alabang. Mahigit 20 seconds naman ang inilamang nito kay John Hell Butal na nakakuha ng 2nd place. May kaunti lang problema sa result dahil pagkatapos nga ng race ay nagpost sa kanyang Facebook si John Hell na insufficient balance daw ang RFID niya. Sabi naman ng isa sa mga comment ay champion na naging bato pa. Ang Ninitin and below category naman ay pinagharian ni Sam Mariano. Ganda ng bounce ni Sam coming from 4th place position in La Union to winning the top spot in Patiis. Can he do it again in his next race? Let us all see. Yila the way, Sam is a brand ambassador for Canfield bikes and other components and gears. Mapapasana all ka na lang sa batang to. Abangan ka ulit namin sa susunod na race brother. For the 20 to 29 category naman ay may bagong pangalan ulit sa top spot ng podium for this year 2025. Bordy Castro from Rally Racing Philippines dominated his category leading Yila almost 2 minutes versus the 2nd placer. Hope to see you join more races this year together with the rest of the Rally Racing PH riders. Big win naman ito for our 2nd placer na si Craig Reyes na muling nagbabalik sa race scene coming from months of rest due to broken collarbone. Congrats boys! Ang 30 to 39 category naman ay pinagharian ni Aljay Monayaw ng Pit Bikes Racing. Hindi naman na rin nakakagulat na masungkit ni Aljay ang top spot sa Patiis sa kanyang kategory dahil masasabing home court niya ito. Upusta ako na mataas ang chance na kabisado na ni Aljay ang bawat pwesto ng hole, grass, at ligaw na rocks sa highway. Abangan ka ulit namin sa susunod na karera idol. Let's go! Ang 40 to 49 category naman ay sinungkit ni Wendell Barba galing pang Dumaguete. Wendell represented Rideplus at ang bike shop niyang Wangyos Cyclery. Sakay si Wendell ng Forbidden Dreadnought na naka Fox 40 papunta sa top spot. Sa 40 to 49 category, ito talagang rider na to ang mahirap pigilan.
We hope to see more of Wendell Barba. Ang very consistent naman na si Lodi Mendaruz ay nasa ikalawang pwesto. Para naman sa kategory ng mga yaong at heart, si Coach Eboy Far pa rin ang nangingibabaw. Muling pinagharian ni Eboy ang 50 and up category sa patiis. Nasa likod pa rin naman niya si Welmer Velayo. Mahigit 1 minuto ang gap ni Eboy kay Welmer sa total time ng 5 stages. Makakabawi kaya ulit si Welmer? Tingnan natin. Sa kategory naman ng mga galante ay pinagharian ito ni Mars Pusing ng Supreme Bikes PH. Dikit ang naging laban nito sa ikalawang pwesto na nasungkit ni Christopher Quezon. Malaki ang naging effect sa total time ni Quezon dahil sa 30-second penalty. Shoutout sa mga riders in the executive category na ready to pay ng double sa registration fee to support the race. Sabi nga ay for the love of the game. At ang pinakaabangang resulta ng elite category naman ay napuno ng kontrobersya. Umikot ito sa hari ng enduro na si Gabriel Amigo III kung saan ay pinatawan siya ng 90-second penalty na naging dahilan para malaglag siya sa 4th place. Naging usapin ang pagkalate ni Amigo sa isang stage ng karera. At ang video nito kung saan nakita siya na di umano ay nag-shortcut at lumabas sa trail. Nakatanggap din ang mga organizer ng love letter petition mula sa ibang riders laban kay Amigo. Hati naman ang opinyon ng community tungkol sa mga pangyayaring to. Maraming nagsasabi na na-single out daw si Amigo at napagkaisahan dahil mahirap talagang talunin. Diin din ang iba na hindi lang naman daw si Amigo ang nagsushortcut pag walang bantings. At hindi rin klaro ang mga rules ng palaro dahil walang kasulatan. Naging final naman ang decision ng organizers sa idineklara nilang winners sa elite category na think in the end ay nirespeto rin ng mga tao. So for this year 2025 Patiis Enduro Challenge, ang top spot ay nakuha ni Steve Velayo. This is Steve's first champion win sa elite category. Pagkatapos pagharian ang 19 and below category sa Luzon sa mga nakalalipas na taon, then sealed with this win, we can say that Steve is really ready na makipagsabayan sa mundo ng mga halimaw. Nice one Steve! Ang second place naman ay nakuha ni Jerich Far. Coming naman from sunod-sunod na third place win, mukhang pinapagalaw na nga ni Jerich Far ang baso at tapos na siyang mag-warm up. Can we see again on the top spot the 2019 SEA Games gold medalist? Kaabang-abang. In spite of all the issues and chismis, the race is still considered a success. Everyone will agree that a race without any major injuries is a big win. Not just for the organizers but most importantly for the family of the participants. All of the lessons learned will be used to improve future races and grow the Pinoy mountain biking community. Huge shoutout to all members of Patiis Riders Group, organizers, sponsors, Hatak Boys, trail builders, at iba pang mga tumulong. Once again mga bro, this is Kuya Bogs, your Enduro brother. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Pinoy Enduro MTB channel. Hanggang sa susunod na chismisan, Padyakan. Kuya Bogs out.